Hey, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, busy po ang ating presidente. Siyempre, busy din tayo dahil sinusundan po natin ang ating presidente sa kanyang mga programa, sa kanyang mga ginagawa para alam po ng taong bayan kung ano po yung mga ginagawa ng administrasyon na ito. Anyway, nandito tayo ngayon sa NKTI. Alam mo kung bakit? Very important ito ha. May bago pong ilulunsad na health benefit package. Ito pong PhilHealth. Siyempre, maganda itong programa na to at isa ito sa sumusuporta sa hangarin ng ating presidente ng administrasyon na ito ni Marcos na makapagbigay ng serbisyong medikal, magandang serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Ito pong health benefit package ay lulunsad ng PhilHealth para po ito sa mga post-kidney transplant patients. Nag-undergo ka ng transplant sa iyong kidney, syempre marami pa rin medication yan, tuloy-tuloy pa po yan. So meron pong bagong package, ibig sabihin, mas marami, mas pinalawak na serbisyong medikal para po sa mga bata at adult. Hindi lang mga bata ha, pati maging adult na nag-undergo po ng kidney transplant. Ano yan, ka-coffee, yan ang ilulunsad ngayon. Alamin natin, pakinggan natin yung speech, yung talumpati po ng ating presidente patungkol po dito sa bagong PhilHealth benefit package. Good morning, everyone. I am here today at NKTI to, I'll have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased, and the coverage of PhilHealth, and that is why we are looking at the facilities. Baka naman maganda naman, pinaganda na yung mga facilities ngayon dito. Meron pa tayong tinatayo na building for hemodialysis patients. And that we will be able, perhaps, pwede na natin tignan yan by the end of the year. But this is because ang pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. So that, ito, basahin ko muna yung kodigo ko para hindi ako magkamali. Before, nung nakaraan, ang sinasagot ng PhilHealth ay 144 sessions ng dialysis. Ngayon, ang sinasagot na ng PhilHealth is 156 sessions. At dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-payout ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinaasan natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Nilakilyan natin coverage. Sumunod na noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage para mabawasan ng mga. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. At tapos bukod pa ron, hindi lang sa PhilHealth, pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na VAT-free. Hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. Ngayon, saan nang gagaling, bakit tumataas ang ating problema sa chronic kidney disease? Ito, ang pinaganggalingan nito ay diabetes. Dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, wag lang matatamis ang kinakain, wag lang naghahanap, lalong-lalo na yung refined sugar. Mabuti lang kung yung tamis makuha sa prutas, makuha sa gulay, okay yun. Kasi ibang klaseng asukal yun, that's fructose, that's not glucose. So it's easier to
it's easier to metabolize. So, yun ang kailangan natin ituro sa ating mga kabataan. Imbis na uminom ng mga soft drink, ay uminom sila ng fruit juice. Matamis din naman eh. Imbis na maglagay ng asukal, puro matamis ang kinakain, eh matuto naman kumain ng Ilocano diet, na medyo may mga mapait, may mga ampalaya, may mga ganun, ay nakakabuti yan para mapapaganda naman natin ang kalusugan ng mga ating kabataan. But that is a long-term plan that we will have to institute. Kailangan natin ang tulong ng mga magulang, ng mga teacher, pati na mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para naman yung mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon. At nakakaunawa sila na kahit na yun ang hinahanap nila ay hindi nakakatulong sa kanilang kalusugan. But in any case, until we improve the situation in our children's diets, our people's diets, we are here, the PhilHealth is here, the government is here, and we recognize the needs of our sick na kababayan, and may karamdaman na kababayan, para naman lahat ng kanilang pangangailangan ay matutugunan ng ating PhilHealth at saka ng ating mga facilities kagaya nitong NKTI. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Good morning. Ka-coffee, naging mabilis lang no, yung pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa NKTI. Very brief lang, binisita niya muna yung mga pasyente dito sa NKTI and then lumabas siya for a press interview. Kaunting update lang doon sa sinasabi ng ating presidente, no? Kasi ito po programa din ng PhilHealth, of course ang PhilHealth, ang commitment naman ng PhilHealth, tulad ng ipinapangako po ng administrasyon ng PBBM na mas magandang serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. At nireaffirm po ng PhilHealth ang suporta nito para sa mga NKTI patients sa pamamagitan po ng pag-enhance ng mga benepisyo para po sa mga miyembro ng PhilHealth na may chronic kidney disease o yung CKD stage 5. Kabilang po sa mga improvement na ito ang pag-expand po sa hemodialysis sessions mula sa 90 to 156 kada taon po yan. Malaking improvement yan from 90 to 156 annually. Nagtaas din po ng coverage para sa Z-Benefit Package para po sa peritoneal dialysis na aabot po hanggang 1.2 million pesos. Diba? Kung ikaw po yung pasyente at nag-undergo ka ng ganitong klaseng treatment, malaking bagay po yan sa inyo, malaking tulong po yan sa gastusin, no? At itinataas din po ang Z-Benefit coverage for kidney transplantation mula po sa 600,000 pesos, aabot na po yan ng 2 million pesos, di ba? Halos na doble, halos na triple ka-coffee, more than triple pa nga eh. Ito, from 600,000 pesos, naging 2 million pesos. Kaya yung mga nagsasabi na palubog na itong PhilHealth at wala na itong pera ng PhilHealth dahil tinanggalan niya ng pondo, hindi po yan totoo. Yan po ay fake news. Marami pong pondo. Actually, tumataas pa nga kahit hindi nabigyan ng pondo sa recent budget hearing o fiscal year, no, itong PhilHealth, mas marami na silang nagagawa at mas marami itong benepisyo para sa kanilang mga pasyente. Kabilang din po sa binibigyan highlight ng PhilHealth, ito pong significant increase sa paggamit po ng hemodialysis benefit package with payments amounting to 161 million pesos. Para po yan sa procedure lang yan making the top paid medical procedure covered by PhilHealth in 2024. Alam mo, nakakatuwa ka, Coffee. Ito pagbisita ni PBBM dito sa NKTI. Kasi, halimbawa, ikaw isang pasyente, di ba, makikita mo yung presidente, na binisita kayo dyan, tinumusta kayo, ano yung kalagayan ninyo dyan, at hindi lang pagbisita. Ang importante dito, may commitment at ongoing na yung ginagawa mga programa para mapaganda pa yung serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. O siya, sige ka-coffee, baka may komento kayo, ilagay dyan sa ating comment section, no? Yung mga nais sabihin, yung mga nasa Facebook, pasuhin na lang, please follow or like kayo sa ating Facebook page, nasa TikTok, subscribe na rin po kayo, and YouTube, subscribe na rin po kayo. See you ka-coffee, my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.